Malapit na nga bang lumabas si Antichrist? Isa ito sa katanungan ngayon mga sangkay sa teorya na posibleng lumabas si Antikristo anumang oras. Ngayon kasi, mga sangkay, nag-set itong Iran ng kondisyon para bigyan ng kapayapaan ang Israel at Iran. At ang kausap dito, mga sangkay, ay si Donald Trump. Ngayon, mga sangkay, napakaraming teorya na lumalabas na posible daw pong si Donald Trump or mayroon pong isa pang hindi pa po nating nakikilalang nilalang mga sangkay na pwedeng lumabas. Kasi pag dumating si Antichrist, mga sangkay, magkakaroon po ng pansamantalang kapayapaan ang buong mundo, especially ang Israel at ang buong Middle East. Hello, what's up mga sangkay? This is me. I'm back for another vlog today. Huwag niyo po kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. So, sa usapan po ngayon mga sangkay, itong pagtatapos ng digmaan sa pagitan po ng Iran laban sa Amerika at Israel. Ngayon, mayroon po mga teorya tungkol po dito mga sangkay na magdurugtong sa nakapropesiya sa Biblia patungkol po kay Antikristo. Sangkay, ito po ay theory lamang, no? Kasi masyado pong palaisipan itong nagaganap ngayong digmaan sa Middle East. Every time talaga na may pumuputok na kung anumang nangyayari dyan sa Israel, mga sangkay, nagiging usap-usapan po kaagad ang patungkol sa end-time events. At isa sa usapin ngayon, itong paglitaw ni Antichrist. Kailan kaya siya dadating? Kailan nga ba mga sangkay ito lilitaw? Pero paalala lang mga sangkay, ang pinakamahalaga sa lahat na kailangan po nating paghandaan ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dahil anumang oras ay pwede po yan magyari. Nakikita po natin ngayon mga sangkay yung mga sigalot ng mga bansa, which is nakasulat po yan sa Biblia. Nakikita po natin yung mga disaster, mga calamities na talagang namang ito po ay isinulat na sa Biblia bago pa maganap mga sangkay. Ngayon nga, itong Iran ay nag-set na po ng terms or condition para po matigil ang digmaan. Sabi ko nga sa inyo mga sangkay, sa teorya ko na pinag-uusapan po natin dito sa Sangkay Revelation na posibleng mangyayari na huminto muna ang digmaang ito. Hindi po ito magtutuloy-tuloy kasi ang Persia ay nakapropesiya sa Biblia na isa sa mangunguna sa Gog and Magog battle pagdating po sa end-time events na nakasulat po sa Bible, sa Book of Ezekiel. Posibleng mahinto saglit ang digmaan, mga sangkay, at bigyan ng kapayapaan ang mga bansa sa buong mundo, especially ang Israel. Ngunit mga sangkay, ang palaisipan lang. Kasi nga po, kapag nangyari ito na may mag-set na po ng pinaka-peace treaty dyan sa Middle East at sa bayan ng Diyos sa Israel, ito po ay katuparan kasi ng propesiya na nakasulat sa Biblia. Kung babasahin po natin sa Book of Daniel, na ayon po sa Biblia mga sangkay, ang haring ito ay gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng isang linggo. So nakasulat po dyan mga sangkay sa unang linya na mayroon pong isang hari o isang leader na gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 7 years. Ito po ay symbolic. Makikipagkasundo sa Israel. Bibigyan ng pansamantalang kapayapaan ang Israel. At itong lilitaw mga sangkay, magdudulot po ng malaking deception ito sa maraming Israelita. At aakalain po nila na ang taong ito ay ang Misaya. Lalo na kung maglabas na po siya ng kanyang sinasabing mga kapangyarihan na magbibigay kapayapaan sa buong mundo. So malinaw mga sangkay na nakasulat sa Bible. Magkakaroon po ng kasunduan sa maraming tao, lalong-lalo na po sa Israel, sa loob po ng isang linggo. Ito po ay tumutukoy sa 7 years. Ngayon, tingnan po natin ang kasunduan na sinasabi mga sangkay nitong Iran. Mababasa po natin na ito po ay 5 key conditions for ending the war in the Middle East. Kasi ngayon masyado pong apektado yung buong mundo, di ba? Pilipinas at maraming mga bansa, apektado na po ang ekonomiya. Medyo nagkakagulo na nga po
sa ating bansa. Ang unang kondisyon, nakalagay po dito, a complete halt to attacks and targeted assassinations. Pangalawa, firm guarantees that no future war will be imposed on Iran. Pangatlo, clear and enforceable war reparations. An end to fighting across all fronts, including allied groups in the region. And the last one, international recognition and guarantees of Iran's sovereignty over the Strait of Hormuz. Ito ang kondisyones ng Iran. Ngayon mga sangkay, ito pong kondisyon ay magbibigay ng kapayapaan sa Israel at Iran. Tandaan po natin, ang Iran o Persia na nakasulat sa Biblia ay inihanda para sa isang malaking digmaan sa huling mga araw ayon po yan sa propesiya na nakasulat sa banal na aklat. Kung kaya't mga sangkay, sa teorya na nakikita po natin, magkakaroon po muna ng pansamantalang kapayapaan nito. Peace treaty na ba ang papasok? Kapag nangyari yan mga sangkay, papasok na po tayo sa sinasabi ng Biblia sa Daniel chapter 9 verse 27. He will confirm a covenant with many for 1 7. In the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering. And at the temple, he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. So malinaw ang sinasabi sa Biblia, mga sangkay, na magkakaroon nga po ng covenant, kasunduan, pangkapayapaan. At masyado po itong palaisipan ngayon, mga sangkay, kasi mayroon pong isang rabbi na ngayon ay mayroon din po mga tagasunod sa Israel. Kumakalat na po ang balitang ito na ang kanilang Messiah daw po ay babalik na rin sa Israel at may paniniwala sila na malapit na po ito. So, posible bang this year or next year or sa mga susunod pang mga taon? Well, we don't know. Basta ang punto dito, mga sangkay, pinag-uusapan na po ito ngayon sa Israel, itong patungkol po sa kanilang Messiah na babalik na nga daw po. Pero kung babalikan po natin, ang Biblia, may paalala talaga ang salita ng Diyos tungkol dyan. Patungkol po sa fake Messiah. Ilang ulit po yan na nabanggit, especially sa New Testament, na mag-ingat sa mga bulaang mga tao, mga ngaral, teacher, o kung sino pa na magpapanggap na tagapagligtas. Dahil lahat ng mga yan ay panloloko lamang ni Satanas. So kung mayroon man pong lalabas na Messiah, ito po ay fake Messiah. Basahin po natin mga sangkay sa 2 Thessalonians chapter 2. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay patungkol sa Messiah. At sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mababalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Yan po yung babala mula sa Biblia. Ngayon kasi mga sangkay, yung mga Hudyo naniniwala na malapit nang bumalik ang kanilang Messiah. May mga iba pa nga po na nagsasabi na dahil nga po sa digmaang nagaganap at involved nga po itong Persia o Iran, iniisip na po nila na itong battle na nagaganap dyan sa Middle East against Israel ay isang gateway para lumabas itong Messiah at saklolohan po sila. Pero ang Biblia na po mismo ang naunang nagsabi na mag-iingat patungkol sa sinasabing pagdating ng Messiah na ito. At ayon sa Bible, huwag kayong magpapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat hindi pa nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail na itinakda sa kapahamakan. Ang tinutukoy po dito mga sangkay, itong Antikristo. At ito po ang kanyang gagawin mga sangkay. Sa verse 4 ng 2 Thessalonians chapter 2, itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilalang siya ay Diyos. Yan po ang fake Messiah. Yan po si Antikristo. Lalabas po siya mga sangkay sa araw na kung saan madadaya po mismo ang Israel. Siya po mismo ang maghahatid ng sinasabing kapayapaan. Pero ang hindi alam ng buong Israel, ang taong ito ang magbibigay ng destruction sa kanila. Dahil sinabi po sa Biblia, sa book of Daniel chapter 9 verse 27, na pagkatapos po ng 3.5 year, puputulin ni Antikristo ang kapayapaan na kung saan pinag-usapan nila sa Israel. Mababasa po natin, in the middle of the 7, he will put an end to sacrifice and offering, and at the temple, he will
set up an abomination that causes desolation. So talagang matindi ang kanyang gagawin mga sangkay. Pero sa unang 3.5 year, sa gitna po ng tribulation, ipapakita niya na siya ay Mesaya, ipapakita niya na siya ang magse-set up ng peace sa Israel at sa lahat ng mga kalaban nitong mga bansa. So saan pupunta ito? Kapag nangyari na ito mga sangkay, sa bandang dulo ng 7-year tribulation, ang Iran ay kasama po sa nakaset up na sa propesiya nakakalaban sa Israel. Susugurin nga po nila ang Israel, di ba? Papalimutan nila ang Israel. Kasama po yung kings of the east. At may mga nabanggit po doon na mga bansa, Ethiopia, Libya, and many more countries na sasama kay Gog. Ito po ay magiging Gog and Magog battle. Then, ang mangyayari mga sangkay, susunod po doon yung Battle of Armageddon. Kung kaya't itong nangyayari ngayon mga sangkay na set up ng usaping pangkapayapaan sa Persia o Iran at Israel na posibleng paunahan ni Donald Trump, hindi po natin maiwasan ang mapaisip kung sino nga ba talaga si Antichrist. At mapatanong kung eto na ba, magkakaroon na ba ng simula sa pagkikipagkamay si Antichrist sa Israel for peace treaty? Nandito na ba tayo mga sangkay sa isa na namang panibagong propesiya na natutupad? Well, kayo mga sangkay, ano po ang inyong opinion tungkol po dyan? Tandaan po natin mga sangkay, what we are preparing, wala pong iba kundi ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, ang rapture. Wala tayong pakialam kay Antikristo, pero kung dadating man siya na hindi pa po bumabalik ang ating Panginoong Hesus para kunin ang church, walang problema, kasama natin ang ating Panginoong Hesus. But again, we are living in the last days. Please, maging tapat tayo sa ating Panginoon. Huwag niyo pong kalimutan guys na isubscribe itong ating YouTube channel. God bless everyone.